Sa po ulit magandang umaga sa atin, people of the Lord. At kamusta po kayo? Tayo pong lahat ngayon ay nasa unang araw ng linggo or first day of the week. At nag-aaral po muli tayo ng salita po ng ating Panginoon. Sabi nga po ni Apostle Paul kay Timothy sa 2 Timothy chapter 2 verses 8 to 9. Basahin ko po sa inyo. Remember Jesus Christ, raised from the dead, descended from David. This is my gospel, for which I am suffering, even to the point of being chained like a criminal. But God's word is not chained. Napakaganda pong encouragement po sa atin mula po sa sulat ni Apostle Paul kay Timothy na siya po ay nagsasuffer dahil po sa gospel about the Lord Jesus Christ, yung good news po about sa Panginoon. And he was chained even to the point of being like a criminal. Talagang siya po ay nakulong na parang isang kriminal dahil po sa gospel po ng Panginoon. Pero sabi nga po niya, but God's word is not chained. Na kahit po siya ay nakakulong, mas patuloy pa rin po siya nakakapagsulat ng mga nire-reveal po sa kanya ng Banal na Espiritu at ay padadala po niya sa iba't ibang tao or iba't ibang churches na kanya pong pinagbibigyan po ng sulat. At ang gospel po or ang God's word ay hindi po napigilan ng kanya pong pagkakakulong. At kahit po tayo ay hindi pa rin po nakakapagsama-sama, nakakapagkita-kita, ang salita pa rin po ng Diyos ay hindi po na ilalakdown. Patuloy pa rin po tayo nakakapag-bahagi sa bawat isa ng salita po ng ating Panginoon. Na ating pong pag-asa at salamat po sa Panginoon sa kanya pong salita na meron po tayo ang kanya pong Biblia. At bago po tayo magsimula sa ating pong topic po ngayon ay tayo muna pong lahat ay manalangin. Salamat po aming Ama, aming Panginoong Hesukristo at Banal na Espiritu sa araw po na ito. Salamat po sa inyo pong biyaya, habag at awa po sa aming Panginoon. Tunay po na ikaw po ang all-knowing God, the all-powerful and the always present God. For you know all things, Lord. Salamat po na ikaw po ay mabuti at tapat po sa aming buhay, Panginoon. At tunay po na bago pa lang po kami manalangin, ay alam niyo na po ang aming mga kapanalangin po, Panginoon. Muli po, humingi po kami ng kapatawaran sa aming po mga kasalanan. Patawarin po kami gaya ng pagpapatawad po namin sa mga nakakasala po sa amin. At linisin niyo po kami patuloy ng banal na dugo. At ikaw po, Banal na Espiritu, ang aming maging tagapagturo, muli ay teach us and ipaalala niyo po sa amin, remind niyo po kami sa mga bagay po na naituro niyo po sa amin, Panginoon. Mula po sa inyong mga salita. At patuloy ka pong kumilos sa aming buhay at pangaral po ang katotohanan po ng inyong pong salita. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Last 2 weeks po ay ating pong napag-aralan ang the work of the Holy Spirit in the life of the Lord Jesus Christ and His teachings about the Holy Spirit. At nakita po natin dito napakahalaga po ng pagkilos ng Banal na Espiritu sa buhay po ng Panginoon. At nagpasimula po ito nung siya po ay 30 years old when he was baptized with the Holy Spirit. Siya po ay nabautismohan ng Banal na Espiritu. And secondly, he was filled with the Holy Spirit. At pangatlo po ay he was empowered with the Holy Spirit. And lastly po ay he was anointed with the Holy Spirit. At ito po ay napakahalaga po sa buhay po natin mga mananampalataya. Kaya po ito po yung ating pag-aaralan sa umagang ito na we as Gentile
believers ay makakatanggap din po ng kaloob ng Diyos na banal na Espiritu. Although ito po ay pangako po ng Panginoon, the promised Holy Spirit para po sa mga Hudyo, but atin po matututunan ngayon na even Gentiles ay pwede rin po tumanggap ng kaloob po ng Diyos na banal na Espiritu na pinakakailangan po natin sa mundong ito, na hindi po natin kayang mamuhay na may kabanalan, hindi po natin kayang mamuhay ng matuwid, hindi po natin kayang sumunod sa Panginoon sa ating ganang sarili. Kailangan po natin ang banal na Espiritu. Kaya po ang title po natin ngayon sa umagang ito ay The Gentile Believers Can Receive the Gift of God. Ang ating pong teksto na pag-aaralan ay matatagpuan po sa Acts chapter 10. Ito po ay sa buhay ni Cornelius, the first Gentile believer or convert. At napakaganda po ng kwento po na ito ng buhay po ni Cornelius, kung paano pong kumilos ang Panginoon sa buhay niya. In Acts chapter 10 verses 1 to 8, babasahin ko muna po sa inyo. At Caesarea, there was a man named Cornelius, a centurion in what was known as the Italian regiment. He and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. One day, at about 3 in the afternoon, he had a vision. He distinctly saw an angel of God who came to him and said, "Cornelius." Cornelius stared at him in fear. "What is it, Lord?" he asked. The angel answered, "Your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering before God. Now send men to Joppa to bring back a man named Simon, who is called Peter. He is staying with Simon the tanner, whose house is by the sea." When the angel who spoke to him had gone, Cornelius called 2 of his servants and a devout soldier who was one of his attendants. He told them everything that happened and sent them to Joppa. Atin mo na pong pag-aralan kung ano po ba yung katangian po na meron po si Cornelius. Let's take a look po sa profile po ni Cornelius dito po sa Acts chapter 10. Although alam po natin na he was a centurion or soldier under po ng Roman Empire, but makita po natin dito kung ano pong merong katangian po si Cornelius and his family. Ito po yung matatagpuan po natin sa Acts chapter 10 verse 2. He and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. And another po sa Acts chapter 10 verse 22, the men replied, "We have come from Cornelius the centurion. He is a righteous and God-fearing man, who is respected by all the Jewish people." Cornelius and his family knew the God of Israel. Kahit hindi po sila mga Jewish, ay kilala po nila kung sino po ang Diyos ng Israel. That's why sila po ay devout or committed and God-fearing or meron takot sa Diyos. Kaya naman po nalugod ang Diyos sa kanila. Nasabi po in Acts chapter 10 verse 4, sabi po ng angel kay Cornelius that your prayers and your gifts to the poor have come up as a memorial offering before God. Bakit po ito naging memorial offering before God? Yung kanya pong pagpipray kay God regularly at yung kanyang pagbibigay ng gifts sa mga poor ay dahil alam po ng Diyos at nakikita po ng Diyos yung kanya pong takot at yung ginagawa po niyang tama at kilala po niya kung sino talaga ang Diyos ng Israel. Kaya po nalugod po ang Panginoon sa kanya kahit hindi po siya Jewish, hindi po siya Hudyo.
Sabi nga po ng Acts chapter 10, verse 34, ay pwede po natin basahin. Ito po yung realization ni Peter. Then Peter began to speak. I now realize how true it is that God does not show favoritism, but accepts men from every nation who fear Him and do what is right. Ito po yung naging realization po ni Peter na nakita po niya na ang Diyos po talaga ay hindi po nagtatangi. At tinatanggap po niya lahat ng tao from every nation na meron pong takot at gumagawa po ng mabubuti. At yun po yung nangyari po sa buhay ni Cornelius. But meron pong kulang sa buhay niya. Even though he knew God, he knew the God of Israel, meron pong kulang sa kanyang buhay. Ito po ay ang kanyang pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Kailangan po niyang malaman at makilala kung sino po ang Panginoong Hesukristo. Kailangan po niya malaman yung good news or yung gospel po or the redemptive work of the Lord Jesus Christ para po siya ay maniwala or manampalataya po sa Panginoong Jesus. At napakaganda po nung illustration po na ginamit po ng Panginoon sa John chapter 14 verse 1 nung sinabi po niya sa kanyang mga alagad na do not let your hearts be troubled. Believe in God and believe also in me. Ito po yung magandang illustration na tayo pong mga tao ay parang ito po yung sequence or step by step na kailangan natin na makilala natin kung sino ang Diyos, maniwala tayo na merong Diyos, at sunod ay maniwala din tayo at makilala natin kung sino po ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo. Kaya po, kahit po si Cornelius ay devout, God-fearing, nagpe-pray kay God regularly, nagbibigay ng gifts sa mga poor, he knew the God of Israel, ay meron po siyang kulang. Ito po yung kailangan po niyang malaman, yung good news po ng Panginoon. At ito po yung sabi po sa Acts chapter 11 verse 14. Na ito po yung sabi po ng Panginoon, He will bring you a message through which you and all your household will be saved. Napakaganda po na sinabi po itong Acts chapter 11 verse 14 na si Peter ay magdadala sa iyo ng message na ikaw at ang buong household ay kailangang mapakinggan upang kayo ay maligtas. At yun po yung kulang sa buhay ni Cornelius. And after that, makikita po natin kung paano po niya na-receive at yung mga tao doon na kasama po niya, his relatives, his close friends, paano po nila na-receive yung gift of God. Sunod po na kwento, dito po sa Acts chapter 10 verse 9 to 16, ay about noon, the following day, as they were on their journey and approaching the city, ito po yung mga soldiers po, or devout soldiers ni Cornelius na inutusan po niya para pumunta po sa bahay ni Simon the Tanner at hanapin po si Simon or si Peter. Peter went up on the roof to pray. He became hungry and wanted something to eat. And while the meal was being prepared, he fell into a trance. He saw heaven opened and something like a large sheet being let down to earth by its four corners. It contained all kinds of four-footed animals, as well as reptiles and birds. Then a voice told him, "Get up, Peter, kill and eat." "Surely not, Lord," Peter replied. "I have never eaten anything impure or unclean."
The voice spoke to him a second time, "Do not call anything impure that God has made clean." This happened 3 times, and immediately the sheet was taken back to heaven. Kinabukasan ng tanghali, habang ang mga soldiers ni Cornelius ay papunta sa bahay ni Simon the Tanner upang puntahan si Peter po ay nananalangin sa roof at siya po ay nakaramdam ng gutom. At ang pagkain po ay piniprepare pa lang po that time. Nagpakita po ang Diyos sa kanya ng isang pangitain. At ito po yung sabi sa Acts chapter 10 verses 11 to 12. Nabuksan ang langit at nakita niyang ibinababa sa lupa ang isang parang malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. Naroon sa kumot ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad, gumagapang, at lumilipad. Sabi nga rin po sa Acts chapter 11 verses 6 to 7, "Pinagbasdan kong itong mabuti at nakita ko roon ang iba't ibang uri ng hayop, lumalakad at gumagapang sa lupa, mababangis at mga lumilipad. Pagkatapos ay narinig ko ang isang tinig na nagutos, 'Pedro, tumayo ka, magkatay ka at kumain.'" Ito po yung mga hayop na pinakita po sa kanya ng Panginoon na iba't ibang klase po ng hayop. At bilang isang mga Hudyo, ay meron pong batas ang Diyos sa Israel na meron pong tinatawag silang mga unclean or maduduming pagkain or impure na hindi po nila pwedeng kainin. At may warning po ang Diyos sa kanila sa Old Testament po, sa Leviticus chapter 45-47, ito po ang sabi, "Ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto upang maging Diyos ninyo. Dapat kayong maging banal sapagkat ako'y banal." Ito ang mga tuntunin tungkol sa mga hayop, sa mga ibon, sa mga nilikha sa tubig, para malaman ninyo ang malinis o hindi, ang makakain at hindi makakain. Noon po ay meron po silang batas na kahit po sa kanilang pagkain ay kailangan din po nilang maging banal na sumusunod po doon sa batas po ng Panginoon sa mga pwede po nilang kainin at hindi pwedeng kainin. But sabi po ni Peter nung sinabi po sa kanya ng Panginoon na tumayo ka, magkatay ka at kumain. Kaya naman sabi po ni Peter ay, "Surely not, Lord." Peter replied, "I have never eaten anything impure or unclean." Sabi po niya sa Acts chapter 10 verse 14. Ibig sabihin po ay kung noon ay meron po talagang mga pagkain na pinagbabawal po ang Diyos sa kanila na kainin dahil sila po ay magiging marumi, meron din po sila mga batas na ang mga Hudyo po ay hindi po nakikipag-associate sa mga hindi po nila kalahi dahil ito po ay marumi din po sa kanila. Kagaya nga po ng kwento po in John chapter 4, nung meron po ang Panginoong Jesus ma-meet na isang Samaritan woman, ay sabi po ng Samaritan sa kanya ay, "You are a Jew and I am a Samaritan, for Jews do not associate with Samaritans." So alam po nila na meron pong ganung batas ang mga Hudyo na hindi po nakikipag-usap sa ibang mga lahi at ang tingin po nila rito ay marumi. Ngunit sinabi po ng Panginoon sa kanya na ipinakita po yung mga iba't ibang klase ng mga maruruming hayop na sinabi po ni Peter na, "I have never eaten anything impure or unclean." Wala po siyang kakainin na marumi sa kanyang bibig. Ay 3 beses pong sinabi rin po ng Panginoon sa kanya na huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. At ito po ay may kukumpara po natin doon sa sinabi po ni Peter din sa Acts chapter 10 verse 28.
He said to them, "You are well aware that it is against our law for a Jew to associate with a Gentile or visit him." Against po sa kanilang batas yun na makipag-associate, makipaghalubilo sa mga Gentile at bisitahin sila. Ngunit sabi nga po ni Peter, "But God has shown me that I should not call any man impure or unclean." Yun po yung sinasabi ng Panginoon na huwag mong tawaging marumi ang mga nilinis ko na. Ibig sabihin po nito na tayo rin pong mga hentil ay naging malinis po dahil sa ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo. Nung tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan, tanggap po natin yung kanyang kapatawaran, at nung tayo po ay sumumpalataya sa Panginoon, kasama po yung kanya pong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Ngunit meron din naman po na pinagbabawal po ang Panginoon sa atin na kainin bilang isang mga hentil. At ito nga po yung sinabi po ni Santiago or ni James sa Acts or Gawa chapter 15 verse 19 to 20 para po to sa ating mga hentil. Nagpatuloy si Santiago, "Kaya't ang pasya ko huwag nating pahirapan ang mga hentil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kumain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag makikiapid, at huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo." So ito po yung mga specific po na pagkain na pinagbabawal po sa ating mga hentil, tayo po mga hindi Hudyo. At dito po sa kwento po na ating nabasa po kanina, ay after po marinig po ni Peter ng 3 times pong pinakita sa kanya ng Diyos, yung mga iba't ibang klase ng hayop, ay sinabi rin po ng Panginoon sa kanya na 3 times na huwag mong ituring na marumi ang anumang nilinis na ng Diyos, ay sa kwento po ay nakarating po yung mga soldiers po ni Cornelius sa bahay po ni Simon the Tanner. At mismo ang Espiritu po ng Diyos ay nakipag-usap kay Pedro na bumaba ka downstairs at sumama ka sa kanila. At ganun po ang relationship po ni Peter that time sa Holy Spirit. At ito po yung kwento po nung si Peter po ay makarating na po sa bahay po ni Cornelius. Sinama po ni Cornelius yung kanya pong mga relatives at close friends para po marinig po yung mensahe po ng Panginoon through Peter. At si Cornelius pa nga po ay once na lumuhod po kay Peter at sabi nga po ni Peter, pinatigil siya at sabi niya, "Ako'y tao lang din. So huwag kang lumuhod sa akin." At ito po yung sinabi po ni Peter sa Acts chapter 10 verses 34 to 41. Ito na po yung pangaral po ni Pedro sa bahay po ni Cornelius. Dito po niya inintroduce yung good news or yung gospel po ng ating Panginoong Jesucristo. Babasahin ko po sa inyo ang kwento po na ito. At nagsalita si Pedro, "Ngayon ko lubos ang naunawaan na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid, kahit taga-saang mga bansa. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita. Ipinahayag niya sa kanila ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo, na siyang Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang pangyayaring naganap na sa buong lupain ng mga Hudyo, na nagsimula sa Galilea pagkatapos na ipangaral ni Juan ang mensahe tungkol sa bautismo. Alam ninyo ang tungkol kay Jesus na taga Nazaret at kung paanong pinili siya ng Diyos at pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Alam din ninyo na pumunta siya sa iba't ibang dako upang gumawa ng kabutihan sa mga tao at pagalingin ang lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Nagawa niya mga ito sapagkat kasama niya ang Diyos. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at Jerusalem. Siya'y pinatay nila, siya'y pinako nila sa krus,
Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw at hinayaang ipakita ang sarili. Hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin na mga pinili ng Diyos bilang mga saksi na kasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Dito po ay isa-isahin po natin yung mga ipinangaral po ni Peter sa bahay po ni Cornelius, na later on makikita po natin kung ano pong nangyari o naganap sa kanila. Una po ay sinabi po ni Peter na God doesn't show favoritism. At kanya pong tinatanggap ang iba't ibang tao from any nation na meron pong takot sa kanya at gumagawa ng mga matuwid. Kahit taga saang bansa, sabi po ng Biblia. At yun po ay matatagpuan natin sa Acts chapter 10 verse 34 to 35. Then Peter began to speak. I now realize how true it is that God does not show favoritism, but accepts from every nation the one who fears Him and does what is right. At yun po yung nagbigay sa kanya ng realization dahil po nakita niya sa buhay niya ng Cornelius na talagang tinanggap po ng Diyos at kinausap ng Diyos through the angels kahit po sila po ay mga non-Jews. At yung kanya po mga gifts and prayer ay naging memorial offering before God. Pangalawa po ay pinangaral po ni Peter yung good news that there is peace with God through the Lord Jesus Christ. Alam po natin na natanggap lang po natin yung kapayapaan o yung pakikipagkasundo natin sa Diyos dahil po sa ating Panginoong Jesucristo nang siya po ay mamatay sa krus. Sabi nga po ng Romans, we were enemies of God. We were rebels. Tayo po yung mga rebelde, tayo po yung mga kaaway ng Diyos. Ngunit tayo po ay nagkamero ng reconciliation. Tayo po ay nagkamero ng kapayapaan sa Diyos dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. At yun nga po yung sinabi po ni Peter sa Acts chapter 10 verse 36, you know the message God sent to His people of Israel, announcing the good news of peace through Jesus Christ, who is Lord of all. Sabi din po sa Roma chapter 5 verses 1 to 2, ating pong basahin. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand, and we boast in the hope of the glory of God. Sinasabi nga po ni Apostle Paul na tayo po ay talagang sinastify, pinawalang sala or pinatawad ng Diyos, iniligtas ng Diyos sa ating mga kasalanan dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. At nagkameron tayo ng peace with God. Ito po ay dahil po sa Kanyang kagandahang loob or sa grace ng Diyos sa atin, sa habag ng Diyos sa atin. So yun po yung pinangaral po ni Peter. At pangatlo po ay sinabi po niya na the Lord Jesus Christ was baptized with the Holy Spirit and power. Inintroduce na po niya kung sino po ang Panginoon at kung bakit po nakakagawa ng mga himalang bagay at mabubuting bagay ang Panginoon sa Kanya dahil po ang Diyos ay sumasa Kanya. Ito po yung sinabi po ni Peter sa Acts chapter 10 verse 38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how He went around doing good and healing to all who were under the power of the devil because God was with Him. Pinakita po niya na ang Diyos po, ang Panginoong Jesucristo po ay kasama po ang Diyos. He was baptized with that gift of God, the Holy Spirit. Kaya po niya nagagawa yung mga himalang bagay po na yun. At pang-apat po ay
the Lord Jesus Christ were killed by hanging him on a tree. Na alam po natin, yung mga Hudyo po, na nagpapako po sa Panginoon sa krus. At meron po yung mga benefits. At marami po itong benefits. Yung ang Panginoong Jesus po ipinako sa krus, He was died, He was buried, and He was raised on the third day. Marami po itong mga benefits po na matatagpuan po natin sa Biblia. At ito nga po yung maganda, sa Acts chapter 39, ay sinabi po ni Peter, na we are witnesses of everything He did in the country of the Jews and in Jerusalem. They killed Him by hanging on a cross. Na dahil po sa Panginoong Jesus, ay siya ay namatay sa cross, tayo po ay napatawad sa ating mga kasalanan. Meron po ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At marami pa po ang mga benefits ito. At sunod po na ipinangaral po ni Peter, ang 5 po ay the Lord Jesus Christ was raised by God from the dead. He died because of our sins, and He was raised from the dead para po tayo ay muling nabuhay. Tayo po ay namatay, nakasama ng Panginoon. Sabi po ng Romans chapter 6, at nung siya ay muling nabuhay, tayo rin po ay muling binuhay ng Diyos to give us a new life. Dahil tayo po ay patay dahil sa ating mga kasalanan. At pinangaral po ni Peter sa Acts chapter 10 verse 40, but God raised Him from the dead on the third day and caused Him to be seen. At ang 6 po ay He was appointed by God as judge of the living and the dead. In Acts 10 verse 42, sabi po ni Peter, He commanded us, the Lord Jesus Christ, He commanded us to preach to the people and to testify that He is the one whom God appointed as judge of the living and the dead. So siya po yung talaga pong sa Kanya po lahat tayo magsusulit. Yung mga nabubuhay ngayon, at yung mga namatay na, ay tayo po ay Kanyang i-judge according to our deeds or what we deserve. At siya po yung judge po na talagang mabibigay po sa atin ng hatol. At yun po yung mga good news na talagang na-receive po ni na Cornelius at ng mga kasama po niyang kaibigan at mga kamag-anak at mga tao po doon. Na meron po tayong kapayapaan sa pamamagitan po ng Panginoong Kristo. Na siya po ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Siya po ay muling binuhay ng Diyos. He was anointed with the Holy Spirit and power. He was the judge of the living and the dead, appointed by God. At panghuli po na isa sa mga pinakamaganda po na sinabi po ni Peter, na mensahe po ng Diyos through him, everyone who believes in Him will receive forgiveness of sins. In Acts chapter 10 verse 43, sabi po ni Peter, all the prophets testify about Him, that everyone who believes in Him receives forgiveness of sins through His name. Napakaganda pong basahin. Na everyone who believes in Him receives forgiveness of sins through His name. Tanong po, naniwala po ba si Cornelius? Sumampalataya po ba siya sa mga sinabi po ni Pedro sa kanya na good news, na magliligtas po sa kanila, sa kanya po mga pamilya, para po sila ay ma-justify o mapawalang sala o mapatawad po sa kanilang mga kasalanan. Kaya po siya sinend ni Lord si Peter kay Cornelius, kahit siya po ay hentil. Yun nga po yung kagandahang loob ng Diyos na wala po siyang favoritism, na nakikita po niya kung sino may takot at talaga pong devout sa Kanya at gumagawa ng mabubuti. At but yun nga po yung kulang ni Cornelius, he doesn't know about the Lord Jesus Christ. He knew about God, pero hindi pa niya kilala kung sino ang Diyos. At naniwala po ba si Cornelius
doon sa pinangaral po ni Peter. Sa Acts chapter 10 ay hindi po natin yung makikita. Pero sa Acts chapter 11, sa kasunod na verse, ay sinabi po dito po ni Peter ay sila po ay naniwala. Kaya po bigla na lang dumapo ang banal na spirito habang nangangaral si Pedro kina Cornelius. Bigla na lang dumapo ang banal na spirito kina Cornelius. At ito po yung kinagulat ni na Pedro na doon po niya napatunayan na kahit po mga hentil ay katanggap-tanggap sa Diyos because of that Holy Spirit. That is the proof. That is our seal. That is the deposit, yung selyo ng Diyos sa atin na para sa huling araw. Na sinabi nga po ni sa Acts chapter 10 verse 44, while Peter was still speaking these words, yung pinapangaral po niya, the Holy Spirit came on all who heard the message. Bigla pong bumaba ang banal na spirito. Dumapo po sa lahat ng mga nakikinig na pinapangaralan po ni Peter. The circumcised believers who had come with Peter were astonished that the gift of the Holy Spirit had been poured out even on the Gentiles. For they heard them speaking in tongues and praising God. Nagulat po sila. Na yung mga Gentile, yung mga Jews po or circumcised believers, nagulat po na they have the same gift na kagaya po nila. Nagkameron po yung mga Gentile believers ng gift of God na Holy Spirit na kagaya nila. Nakagaya po nyo sa Panginoon. Na akala nila marumi noon, pero naging katanggap-tanggap sa Diyos. Nung sila po ay sumampalataya sa pinapangaral po ni Peter, sumampalataya po sila sa Panginoong Jesucristo at sa Kanya pong ginawa. Kaya right after din, sabi po ni Peter ay wala makakapagpigil na kailangan natin silang bautismuhan sa tubig. At sila po ay binautismuhan nila sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at ni-request pa nila na sina Peter ay magstay pa doon ng ilang araw para po sa salita ng Diyos. At ano po ang katunayan na sila po ay naniwala? The key is to believe. To have faith in the Lord Jesus Christ. To have faith doon sa ginawa po ng Panginoong Jesucristo sa atin, sa krus ng Kalbaryo po. Nasabi po dito sa Acts chapter 11 verse 17, habang sinasalaysay po ito ni na Peter sa kanila po mga kasama mga disciples, sila pa kinriticize. Dahil sila nga po ay nakipag-associate sa mga non-Jews, sa mga Gentiles. Matatagpuan po natin yan sa Acts 11 verse 2. So when Peter went up to Jerusalem, the circumcised believers criticized him and said, "You went into the house of uncircumcised men and ate with them?" So, kinriticize pa sila. Pero ito nga po yung sabi ni Peter na maganda po. Nung sinilaysay po niya yung actual na nangyari, yung accurate na nangyari. Sabi po ni Peter sa verse 17 in chapter 11. So if God gave them the same gift as He gave us, who believe in the Lord Jesus Christ, who was I to think that I could oppose God? Ang ganda po na sinabi po ni Peter. So if God gave them the same gift as He gave us, who believe in the Lord Jesus Christ, who was I to think that I could oppose God? Sila po ay naniwala sa Diyos. Who believe? Sabi po ni Peter, sila po ay naniwala sa Panginoong Jesucristo. Sabi po ni Peter, so if God gave them the same gift as He gave us, who believe in the Lord Jesus Christ, yun po yung sina Cornelius, naniwala po sa Panginoong Jesucristo. Who was I to think that I could oppose God? So, kaya po ang title nga po ng ating mensahe ay The Gentile Believers Can Receive the Gift of God or the Holy Spirit.
na ipinangako po to sa mga Hudyo. Kaya nga po, nalala niyo po yung pangangaral po ni Peter sa Acts chapter 2, verse 38 to 39, yung siya po ay nangaral sa mga Hudyo. Sabi po niya, Peter replied, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and your children, and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call." So, talagang ito po yung pinangako ng Diyos, una sa mga Hudyo at para din po sa mga believers. Kaya po, napakaganda po nangyari po. Nakita po ng mga disciples po, dito po sa verse chapter 11, ay sabi po dito sa last verse, "When they heard this, they had no further objections and praised God, saying, 'So then God has granted even the Gentiles repentance unto life.'" Nakita po nila na binigyan din ng Diyos ang mga hentil ng karapatan na pag tumalikod at nagsisi sa kasalanan ay matatagpuan ang buhay. Yun po ay ang buhay na nasa Panginoong Kristo. Kaya po, ito rin po yung tinutukoy po ng Galatians na if we believe in the Lord Jesus Christ, tayo po ay kasama. Tayo po ay nagiging tagapagmana and even mga lahi po ni Abraham. Even though originally, tayo po ay hindi po kasama doon sa lahi po ni Abraham, but because of our faith in the Lord Jesus Christ, we became His seed. We became also an heir or tagapagmana po sa pangako ng Diyos sa Israel. Dito po ako magtatapos sa isang conclusion po na tunay po na dahil po sa pagsampalataya po nating mga hentil sa Panginoong Kristo, tayo po ay kanyang tinanggap at pinagkalooban ng banal na spirito, kagaya po ng mga Hudyo, kagaya po na sa Panginoong Kristo. At dito po pinakita din ng Panginoon na wala po siyang discrimination between the Jews and the Gentiles. Ito po ay napakagandang kwento na may patungkol din po sa ating pong kaligtasan or yung para po sa ating justification. Sabi po dito sa Gawa chapter 15, verse 1, "May dumating doon na ilang taong mula sa Judea at nagturo sa mga kapatid, 'Kapag hindi kayo nagpatuloy ayon sa kaugaliang itinuro ni Moses, hindi kayo maliligtas.'" So ito po yung mga tao na from Judea, nagpunta sa Antioch. Nasa Antioch po sila that time, si Paul and Barnabas. At tinuturuan po yung mga tao, mga believers na pag hindi po sila nagpa-circumcise, according po sa tinuro po ni Moses, ay hindi sila maliligtas. And ito po ay nagdala ng sharp argument or sharp dispute and debate kina Paul and Barnabas at doon po sa mga taong iyon. Na to the point na dinala po ito na ni Paul and Barnabas ang issue na ito sa Jerusalem para po pag-aralan po ng mga apostol po ng ating Panginoong Kristo. At in verse 5, "Ngunit tumayo naman ang ilang mga mananampalataya kabilang sa pangkat ng mga Pariseyo at kanilang sinabi, 'Kailangan tuliin at utusang tumupad sa kautusan ni Moses ang mga hentil na sumasampalataya.'" So, sa kanila po ay may mga ganito pa rin pong mga mananampalataya noon na ginugusto pa rin po nilang, tinuturo pa rin nila na kailangang sumunod sa mga pinag-uutos na batas ni Moses noon upang sila po ay maligtas. At ito po yung magandang sinabi po ni Peter sa kanila in verse 6 up to 11.
Nagpulong ang mga apostol at ang matatandang namumuno sa iglesia upang pag-aralan ang suliraning ito. Pagkatapos na mahabang pagtatalo, tumayo si Pedro at nagsalita. Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong mga nakaraang araw, hinirang ako ng Diyos upang mangaral ng magandang balita sa mga hintil at sila naman ay sumampalataya. Ito po yung katatapos lang na nakaraang araw na siya po ay inutusan ng Diyos na mangaral kina Cornelius at sa kanya po mga kasama. At sila man daw po ay sumampalataya. Katunayan po na sina Cornelius ay sumampalataya po. Ang Diyos na nakakasaliksik ng puso ang nagpatotoo na sila'y tinatanggap niya ng ipagkaloob niya sa kanila ang Espiritu Santo tulad ng pagkakaloob niya sa atin. So, tinanggap din ng Diyos yung mga hentil dahil binigyan niya ito ng banal na Espiritu na same din na ipinagkaloob niya kina Peter at sa Panginoong Hesukristo. At sabi nga po ni Peter, walang pagkakaiba ang pagtingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Because that time, the Jews believed that by their faith in the Lord Jesus Christ, sila po ay na-purify sa kanilang mga kasalanan. At ito po mga Gentiles ay tinuturuan po nila na kailangan niyo sumunod sa batas ni Moses para kayo ay maligtas. Na kaya po sinabi ni Santiago, huwag nating gawing mahirap sa mga hentil ang lumapit sa Diyos. Na pinipilit pa natin silang sumunod sa mga batas ni Moses o sa ating mga Hudyo. Nasabi pa nga po ni Peter, nung naipangaral niya yung magandang balita sa mga hentil, sina Cornelius ay sumampalataya, pinagkaloob ng Diyos sa kanila ang banal na Espiritu, sila tinanggap ng Diyos with the gift of God, yung confirmation, yung banal na Espiritu. At pinakita po niya na wala po siyang discrimination sa mga Hudyo at sa mga Gentiles dahil nasasaliksik niya ang puso ng tao. Kaya sabi po ni Peter, bakit sinusubok ninyo ang Diyos? Bakit nyo inaatang sa mga mananampalataya ang isang pasaning hindi na kayang dalhin ng ating mga ninuno at hindi rin natin kayang pasanin? Kung ating mga ninuno or kung tayo mga Hudyo nga, hindi na natin kayang pasanin o gawin, bakit pa sila ang gagawa? At sinabi nga po ni Pedro, sumasampalataya tayo na tayo maliligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesukristo at gayon din sila. So, sinabi po ni Peter na it is, sa English po, we believe it is through the grace of our Lord Jesus that we are saved just as they are. So, tayo po ay napatawad, tayo po ay nawalang sala, tayo po ay sinave ng Panginoon from our past life kung tayo po ay nagsimulang sumampalataya po sa ating Panginoong Hesukristo. And ito po ay dahil po sa kagandahang loob ng Diyos. Hindi po sa pagsunod sa mga utos ni Moses. Na yun po ang pinapangaral po nila Peter. Ang susi po or ang key sa ating po na pag-aralan nito ay ang ating pong pagsampalataya or ating pag-believe sa ating Panginoong Hesukristo. Once we say that we have faith or believe in God, it means that we trust Him and obey Him. At sa ating pong pananampalatayang ito sa ating Panginoon, ay tayo po ay tumanggap or tatanggap pa po ng kanya pong banal na Espiritu na kagaya po na nangyari po sa buhay ni Cornelius. Na ito po ay yung naging confirmation na ang mga hentil po ay naging katanggap-tanggap din po sa Diyos nang binigay po niya yung kanyang banal na Espiritu. Sabi rin po ng Ephesians chapter 1 verse 13, And you also were included in Christ when you heard the word of truth,
the gospel of your salvation. Having believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. Tayo daw po ay naging kabilang sa Panginoong Kristo nung ating pumarinig yung word of truth or yung gospel of our salvation. At nung tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoong Kristo, ay binigyan po niya tayo ng selyo. At ito po ay yung kanyang banal na spirito na deposit po niya sa atin, na katibayan na sa kanya po yung mga ipinangako sa kanya pong pagtutubos sa atin. Kaya po napakahalaga po na tayo pong Gentile believers ay matanggap po natin yung regalo ng Diyos na banal na spirito. So, salamat po sa ating Diyos, sa ating Panginoon at banal na spirito. Patuloy po tayo na buli-bulay, mag-meditate po ng kanyang salita sa umaga pong ito. Patuloy po natin hingin sa Panginoon yung personal application po nito sa ating buhay. Muli po ay sumatin po ang kagandang loob at kapayapaan na nagmumula po sa ating Ama at sa Panginoon at sa Banal na Espiritu. Sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen.